Based po doon sa initial reports na pumasok, ano po ba yung hardly hit areas nitong pagliyanig na nangyari po kahapon? Yung ating pong hard hit area po, no, so far po ay ito pa rin yung kung datos ang pagtitingnan po natin, ay ito pa rin sa region 12 at saka region 11. Sa region 12 specifically, ito po yung ang Sarangani, ang General Santos City, no, and then some areas also in South Cotabato, may some area din po, no, in Davao, and then ganun din po kahapon po tinitingnan, no, some of the coastal areas in Sultan Kudarat. Siguro sir, makahingi na rin po tayo ng update mula sa inyong opisina, no? Kamusta na po ba yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao, hindi lang po sa Sarangani, pero lahat po na apektado. For example po, yung mga evacuation centers, kamusta po ang status po ng ating mga kababayan dyan? Opo, ito nga po mga kababayan natin na nasa loob ng evacuation centers. Sa ngayon po, merong 39 na evacuation centers na na-report sa atin, no, as of 8 a.m. No, 39 evacuation centers composed of 5,343 families. No, ito po naman ay tinutugunan through our camp coordination and camp management cluster. So mga pangangailangan po, mga pagkain, mga non-food items, no, inumin, ganun din po yung temporary shelter, no, yung mga tents, lalo po na may mga kababayan pa tayo syempre na hindi pa makabalik sa kanilang mga bahay, no, dahil nga po may mga aftershocks pang nararanasan. Sir Junie, opo, may reports kasi ng power outage ganong kalaking porsyento na po ba yung naibalik na na supply ng kuryente? Right now, no, wala akong datos dun sa percentage of the restoration. Bagamat mamaya po, no, kahapon din nag-report na yung initial reports ang Department of Energy. Pero ngayon pong as we speak, no, 9 o'clock, no, ongoing, yung sinasagawa po na interagency coordinating cell po, no, of the NDR-RMC para po magbigay ng mga datos na ito. Yung pong mga critical facilities na wala pong kuryente like yung mga hospitals, no, ito po yung pinovidean natin ng generators and fuel supply also, no, dahil may mga gasolinahan din po syempre doon na damage na hindi makuha na ng supply. So that's what we're providing for right now. Oo, nakikita nga po natin sa mga balita na nandiyan na rin po ang ating kalihim ng DSWD, maging sa iba pang cabinet secretaries. at iba pong mga relevant na mga cabinet secretaries po natin dyan. Sir, ito pong nangyari po sa Mindanao, ito po ay masasabi natin pinakamalaki na lindol na naganap, sabi nga, sa mundo nga para sa taong ito, no, for the first half of 2026. Alam po natin that the first 24 to 72 hours po sa anumang sakuna ay napaka-critical. So ano po yung nakikita natin bukod po sa pagkawala ng kuryente, pagkabitak-bitak po ng iba po natin mga kalsada po dyan sa Mindanao na sanhi po nga nitong paglindol, ang nagiging pinakamalaking operational challenge po natin sa OCD, sir, at iba pang ahensya ng ating pamahalaan? Sa ngayon po, dahil nasa critical hour pa po tayo, so yung ongoing po na search, rescue, and retrieval, na isinasagawa po, nitong ating mga responders doon. The local responders, ganun din yung mga local personnel of mga uniform agencies na nandoon, like PNP, BFP, AFP, PCG. So yun po agad ang inuuna natin para at least kung meron pa pong mga maisasagawa po ng mga kababayan natin. Dahil kahit po ang sinasabi ngayon ay merong more or less 4 na reported na missing, which we hope ay ma-recover pa po natin ng ligtas po